Kasi sa Vatican I, 'di ba, sinabi ang teaching doon ng Church, outside the Catholic Church, there is no salvation. Tapos sa Vatican II, inalis ba ito? Nabago ba ito sa Vatican II? Na-change ba ang teaching nito? Yes, hindi, brother. Kahit nasa Vatican yung literal yung ecumenism, kahit sa ecumenism, binanggit pa rin yung one holy Catholic. So, hindi yon na bago, hindi yon expire o hindi yon binago. Patuloy pa rin yung dogma ng simbahan, yung outside the Catholic Church, there is no salvation. So, hindi yun na bago, brother. Kahit pa sa Vatican II. Okay. Yun lang po. May... Bro Wendell. Sige po. Go ahead. Go ahead, Bro Wendell. Go ahead. Okay. Kung maalala mo, sa Catechism of the Catholic Church natin, na resulta sa Vatican II, kahit na sa Catechism numero 846, nandyan pa rin, outside the church, there is no salvation. Extra ecclesia nola salos. No? Nandyan yan. Pero kailangan mapaliwanag na mabuti. Dahil nandyan din sa Catechism of the Catholic Church, na binanggit at palaging ginamit sa mga Muslim, balik Islam, na yung mga Muslim na naniwala sa isang Diyos, sila'y maliligtas din. No? Nasa Catechism of the Catholic. Pero paano po ba yan ipaliwanag? Yung ginagamit nila na kaya naniwala sa Diyos ni Abraham ay maliligtas din, meron yung side note. At ang side note na yan ay LG number 16. Ano ba yung LG number 16? Ang LG na number 16 sa Vatican II yan, Lumen Gentium number 16. Ano po ba ang napaloob dyan? Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, dito may received salvation. Ibig sabihin, malis ang tinas pananal no for their own. They do church. Pero ang Lumen Gentium number 14, ang ginamit natin, number 16. How about number 14? Nandiyan din. Nakasulat diyan na the Church of Christ. Pag binanggit ang Church of Christ, hindi po yan ang mga sulpot na Church of Christ. Balikan natin ang Catechism of the Catholic Church, number 811, ang nakasulat, this is the sole Church of Christ, in which, in the creed, we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. So, ang Church of Christ na binanggit yan ay one holy Catholic Apostolic Church. So, balikan natin ang Lumen Gentium number 14. The Church of must be in nature, in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to embrace it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Yan po, Brajando. At saka dadagdag na lang din siguro ako, no?
tulong na rin to sa nagtanong kanina para walang agam-agam, no? Kasi ang iba kasi ang theology ng Vatican I, bro, at Vatican II, no? Kung bakit ngayon more on universal ang simbahan, bakit ngayon more on pinapalapit ang simbahan ang mismong lumalapit sa tao. Hindi na mismo ang tao ang lumalapit sa simbahan. Ang Vatican, ganito kasi yung turo sa amin, na nagturo sa amin nito, yung naging kausap ni Agisinio, si Sir Janjuna. No? Siya nagturo sa amin ito. Sa Vatican I, ang theology daw ng Vatican I ay sa Old Testament. Di ba sa Old Testament, ang mga ordinaryong laiko, like mga Jewish people, hindi sila pwedeng makipag-usap sa Diyos, hindi sila pwedeng pumasok sa tulda, ang high priest lang, no? Dahil nga ang tao ay makasalanan. Isaiah 59:2, ang Diyos ay hindi nakikinig at hindi nakakita sa taong may kasalanan. So yan ang theology ng Vatican I. In-apply yan ng Vatican I sa simbahan. Kaya nga, makikita natin, ang mga pari dati, pag nagmimisa, nakatalikod sa mga tao. No? Signify yun na Diyos lang at ang pari tagapamagitan sa tao. At Latin lang isa lang ang ginawa na rito nung time na yun. Pero maraming rito sa simbahan nung even Vatican I, no? Wag niyong unawain na nung Vatican I, Latin lang talaga ang rito na ginagamit ng simbahan. Mali po 'yun. No? Dahil mayroon pong Coptic Rite. Yung sa Damascus, yung Syrian Rite. Ang dami pang rito, hindi lang Latin po. Kaya yung thinking nila ng mga taga-ISIS na dapat Latin lang kasi yan ang ginamit ng simbahan. Mali po 'yun, no? Dahil even in Vatican I, ang dami ng rito na under pa rin sa Roman Catholic Church na hindi naman sinabihan ng simbahan na, hoy, mag-Latin kayo, wag kayong mag-Coptic mag-Coptic Rite dahil ang universal mass natin is Latin. Mali po 'yun. No, kung mag-aaral tayo ng history sa simbahan, napakaraming rito ang simbahan, hindi lang Latin. Okay, so nag-umpisa kasi yung Latin na yan doon sa later ni Pope. Sinong Pope ba? Nakalimutan ko yung Pope na nagdeklara siya sa kanyang dekreto na walang sino man ang pwedeng bumago sa Latino na misa. No, 'yon. Doon nag-umpisa 'yan. Dahil ang sino man mabago sa Latin Mass ay ma-excommunicate. Doon yan nag-umpisa. So yan ang sinunod lahat ng mga naniniwala na traditionalist lay Catholic. Doon yan sila bumaba. Pope Pius X. O doon yan sila nag-umpisa talaga nung nagkaroon ng Vaticano, lahat ng pumabor sa Vaticano na Papa, binintangan nila na anti-Kristo na. No, at nangyari na nga daw yung hula na meron daw mamumuno sa simbahan na hindi na sa Diyos, which is contrary to our faith yan. Kaya hindi yan dapat paniwalaan yung mga private revelation na yan. No, sabi nga doon sa binasa ni Brujando kanina, pag kontra na sa faith, ang private revelation, wag nang paniwalaan. Kasi biblically po, ang simbahan, hindi yan, wala nga makakaano eh. Di ba sabi niya kay San Pedro, pangako ng Panginoong Jesucristo, even the gates of hell cannot prevail against it. Tapos natalo na pala ng demonyo ang simbahan. So contrary to the faith na yan. No? So balik po tayo sa issue. Sa Vatican I, ang tao ang pinapalapit sa simbahan. Dahil ang theology ng Vatican I, according sa nagturo sa amin, ay sa Old Testament. Sa Vatican II, ano ang theology ng Vatican II? Sa panahon ni Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo na mismo ang lumapit sa mga tao. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi ako pumarito para sa mga righteous, pumarito siya sa mga makasalanan. At ano ang utos ng Panginoong Jesucristo? Ipangharal ang kanyang magandang balita sa lahat ng bansa, universal, kaya Catholic. So, anong sense ng pagiging Catholic
o pagiging universal kung isang lingwahe lang ang gagamitin. Yan, ilagay nyo sa Bible study to eh. Ito ako, pag-aralan ko, sa itinuro sa amin noon ni Sir Jan Juna. Ano ang sense ng pagiging universality of the church kung iisang lingwahe lang ang gagamitin? No, sa Acts 2, kung kailan bumaba ang Holy Spirit sa simbahan para ipangaral ang magandang balita, lahat ng wika, ang ginamit ng lahat ng wika. Ang take note, ang wika na nabanggit doon, hindi lang Latin. Mesopotamia, Asia Minor, Egypt, Saudi Arabia, ano pa yung mga binanggit na ano doon sa Acts 2. Latin ba ang ginamit ni San Pedro nung nangaral siya? Hindi. No? At kung titingnan ninyo ang history, sa panahon ng mga apostol, influence sila by Hellenistic culture. Ano bang Hellenistic culture? More on Greek. Greek ang umiiral talaga na parang masasabi mong universal language sa panahon nila. So, kung gumawa man ng misa ang mga apostol, siyempre gumawa ng misa yon. Nagmimisa na sila sa bawat lugar na pinapangaralan nila. Sa tingin nyo ba naglalatin ng mga apostol? More on Greek sila. Sa panahon nila, kaya nga ang Biblia nasulat sa Greek eh. Hindi Latin. Ang nag-translate lang ng Latin, 3rd century, si St. Jerome na kasi sa panahon na ng simbahan na wala na mga apostol, naging universal na ang Latin. Doon na nag-umpisa yan, pero hindi Latin lang ang ginagawang misa ng simbahan. O yan talaga ang history ng church, no, kung pag-aaralan talaga natin. So, again, babalikan ko, ang theology ng Vatican II ay sa panahon ng Panginoong Jesucristo, kung saan ang Diyos mismo ang nakikipaghalubilo sa mga tao. Kaya nga universal na tayo ngayon. So, pwede na ang misa ngayon ay according na sa kung ano yung lingwahe ng tao. Kasi mawawalang saysay ang pagiging universality ng church kung Latin lang ang gagawing rito. Yun lang, maraming salamat.